Ako si Primo Numbra. Ang kwento natin ngayon ay hango sa karanasan ni Alex ng Quezon City. Narito ang kanyang kwento. Wala ka talagang kwenta. Simpleng paghahanap lang ng trabaho, hindi mo magawa. Bakit? Ganyan ka pa talaga kabobo, ha? Para walang tumanggap sa'yo? Bulyaw ng ama ko sa akin. Sa halos kalahating dipan layo niya sa akin. Amoy na amoy ko ang alak sa kanyang hininga. Hindi naman na ako magtataka pa na maabutan ko siya sa ganitong sitwasyon. Lasing, magulo ang buhok, kasing gulo ng ayos ng bahay namin. Nagkalat sa maliit na lamesa ang mga pinagbalatan niya ng mani. Yun ang paborito niyang pulutan. At nagkalat din ang ilang bote ng alak na wala ng laman. Kung sana pinagtapos mo ako ng pag-aaral, hindi sana ako mahihirapang makahanap ng trabaho. Yun ang pabulong na sabi ko sa aking sarili. Akala ko, dahil lasing na siya, ay hindi na magiging malinaw sa pandinig niya ang binitawan kong salita. Pero nagkamali ako. Mabilis siyang tumayo mula sa lumang sofa namin at agad ako nakatanggap ng malakas na batok mula sa kanya. Tarantado ka pala eh! Kung gusto mo talaga mag-aaral, dapat nagtrabaho ka! Hindi yung sa akin mo sisisi ang lahat kung bakit di ka nakapagtapos! Simula na lang talaga na dumating ka sa buhay ko. Puro kamalasan na lang ang mga nangyari sa akin! Maging yun nangyari sa nanay mo! Yung pagkamatay niya! Dahil yun sa'yo! Tila nagpanting ang tenga ko sa aking narinig. Wala na lang siyang ibang bukang bibig sa akin sa tuwing nagkakaharap kami na ganito, kundi ang pagkamatay ni nanay na hindi ko alam kung bakit sa akin niya sinisisi. Bakit ba palagi niyo sinisisi sa akin yon? Hindi ba't namatay si nanay habang pinapanganak ako? Kasalanan ko pa talaga yon? Napansin ko ang pagtitimpi sa mukha ni Papa habang nakatingin siya sa akin. Pakiramdam ko may gusto siyang sabihin pero tila ba pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Tumigil ka sa pagsagot-sagot sa akin! Baka makatigim ka ng hampas itong boteng hawak ko sa mukha mo! Alex! Umalis ka na lang sa harapan ko! At itinulak niya pa ako ng malakas sa aking balikat na naging dahilan kung bakit ako napatras. Tiningnan ko lang siya habang pabagsak na lang siyang umupo ulit pabalik sa sopa. Hindi na lang ako nagsalita pa at patabog akong pumasok sa aking kwarto. Malakas kong sinara ang pintuan nun at binato ko sa sulok ang hawak kong bag. Ramdam kong mabilis na kabog ng puso ko. Kitang-kita ko rin ang pagtaas at pagbaba ng aking dibdib mula sa aking malalim na paghinga. Tila ay pinipigilan ko ang sarili ko na sumabog sa galit. Bakit ba hindi pa ako masanay kay Papa? Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam din ng galit sa kanya. Napapansin ko nga na parang nagdidilim ang paningin ko kapag may mga ganong pangyayari sa amin. Parang gusto ko siyang... Basta, hindi ko maipaliwanag. Pero alam ko na pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil ayokong patunayan sa mga tao kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Hindi ako tutulad sa kanya na pariwara ang buhay. Hindi ako tutulad sa kanya na patapon at walang ibang ginawa kung hindi pa irali ng pagiging madahas. Kaya hanggat maaari, kailangan ko na makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kahit naligo na ako kaninang umaga, ay nagpasya akong maligo na lang ulit upang kahit papano ay mabawasan ang init na nararamdaman ko dahil doon sa nangyaring pagtatalo namin ni Papa. Pagkaligo ko ay agad kong dinampot ang cellphone ko. Denial ko ang numero ng kaibigan ko si Dennis habang abala akong pinupunasan ng basa akong buhok. Oh, Alex, Brad! Napatawag ka! Long time na utok ah! Masaya ang boses niya sa kabilang linya. May naririnig din ako mga tunog ng kantahan pero sapat na lakas nun para makapag-usap parang kami na maayos. Oo nga tol eh. Baka naman matulungan mo ako. Nako,
Kung tungkol sa pera yan, wala akong mapapautang sa'yo, Alex. Hindi pare, hindi naman to tungkol sa pera eh. Nagbabakasakali lang ako na baka may alam kang pwede kong pasukang trabaho. Kahit ano pre, kahit ano pwede ako. Kailangan ko lang kasi talaga makahanap ng trabaho eh. Trabaho? Teka, ilang taong ka na nga ulit? 20 na ako tol. Magbe-21 na nga ako sa susunod na linggo eh. Nakalimutan mo ba? Ay, ayos! Pasok na pasok ka dun sa trabahong alam ko. Sige, ire-recommenda kita, brother. Call center nga pala yun. Ayos ba yun sa'yo? Oo pre, ubra naman siguro ako dun. Okay yun. O sige, puntaan na lang kita dyan sa inyo para sabay tayong pupunta dun bukas. Mas maganda kasi kung may backer kang kasama para tsak na makakapasok ka. Basta maghanda ka lang ng mga papeles na kailangan Alam mo na yung mga yun. Oo pre, sige. Akong bahala. Maghihintay ako sa'yo dito bukas pare. Okay. Nang mamatay na yung tawag, napangiti ako. Call center? Ayos na ayos yun Bukod sa alam kong maganda ang sweldo ron, mas maganda rin kung magiging panggabi ang shift ko. Para naman hindi ko kailangan na makita at maabutan si Papa na lasing tuwing gabi. Kinabukasan, papunta kami doon sa sinasabi niyang trabaho. Tahimik ako naglalakad at malalim ang iniisip nang bigla niya akong tapikin. Oh, Brad, tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Baka madapa ka niyan. Ano bang iniisip mo? At parang napakalalim naman yan. Inakbayan niya pa ako. Umiling-iling ako bago ako nagsalita. Ang weird kasi pare. Naranasan mo na ba yung magising ka kinaumagahan na parang ang init-init ng katawan mo? Aba, syempre naman, ako pa. Talaga? Akala ko kasi ako lang nakakaramdam ng ganun eh. Bakit? Pareho lang naman tayo nakatira dito sa Pilipinas. Ang init-init dito eh. Diba? Tsaka pareho tayong walang aircon sa bahay. Ano pa bang aasahan mo? Tapos, madalas ka pang patay ng electric ban. Sasabihin, ang taas na rin ng babayaran sa kuryente. Ganun kasi nanay ko eh. Hindi ganun, Brad. Iba to. Iba talaga to. Kahit nga ako nag-aalala na baka may mali sa akin eh. Ano bang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo nga. Simula kasi nung pumasok ang unang araw ng linggong to, nung nakaraang Lunes lang, madalas ako nagigising na parang hinahabol ko ang sarili kong hininga. Tapos basang-basa yung damit ko ng pawis. Ramdam na ramdam ko yung tagaktak ng pawis sa mukha at leg ko na parang halos parang galing ako sa paghihilamos. Tsaka hindi lang yun pre, uhaw na uhaw rin ako. Kapag uminom naman ako ng tubig, parang hindi napapawi yung uhaw ko. Hindi ko talaga maintindihan eh. Baka naman binangungot ka lang noon, pre. Bangungot? Nananaginip ako pero hindi naman siguro bangungot yun. Ano naman ang nakikita mo sa panaginip mo? Parang bata pa ako eh. Medyo malabo pero alam kong ako yun. Naglalaro ko sa parang pintura na kulay pula. Puno ng pulang pintura yung kamay ko. Hanggang sa paligid ng bibig ko meron din. Hindi ba? Hindi naman bangungot yun? Oo nga. Kadalasan sa bangungot nakakatakot, nakakatawa yung sa'yo kumain ka ng pintura. Baka naman napaparanoid ka lang, pare. Hindi ko talaga alam, pre. Hindi ko alam. Nang dumating kami ni Dennis sa isang maliit at lumang opisina, isang lalaki ang agad na lumapit sa akin. Kinuha niya at ininspeksyon ang dala kong resume. Kahit senior high school, hindi ka nakapagtapos. Pambihira naman yan. Bigla ako naliit sa sinabi niya. Lalo na't hindi lang naman kami ang tao sa loob ng opisinang yon. Marami mga aplikante ng oras na yon. Ang lakas ng boses niya. Halos lahat tuloy napatingin sa akin. Oo. Grade 10 lang ho ang natapos ko.
Aba, iho, hindi kita matutulungan yan. Kahit sana nagtapos ka man lang ng senior high school, matatanggap kita rito. Abay, wala ka talagang mapupuntahan kung yun lang ang layo ng napag-aralan mo. Baka kahit yata paggamit ng computer di ka marunong. O siya, yung sunod na aplikante, lumapit na rito. Pakiramdam ko ay narinig ko pa ang mahinang bulungan at tawanan ng mga lalaking aplikante rin sa pila. Narinig na lang lahat ng sinabi ng lalaki. Napayuko na lang ako habang lumalabas ang opisinang yon. O pare, anong balita? Agad na tanong sa akin ni Dennis nang makalabas na ako. Hindi ko na lang siya pinansin. Tuloy-tuloy ako naglakad palayo. Uy! Alex! Sandali! Saan ka pupunta? Uy! Lokong lalaking yun Iniwan na lang ako rito basta-basta. Narinig ko pa na saad ni Dennis, pero hindi ko na talaga siya nilingon pa. Hindi na rin siya humabol sa akin dahil mabilis ang paglakad kong palayo. Halos magkagabi na nung makarating ako sa bahay. Nakatayo ko na sa labas ng bahay namin habang tinititigan ko yung hawak kong folder. Naramdaman ko ang biglang pagbuo ng galit sa aking dibdib nang manariwa sa isipan ko ang pagkakapahiyang nangyari sa akin kanina. Lecheng buhay to! Wala na ba talagang mangyayaring tama sa akin? Puro kamalasan na lang. Nakakasawa na! Pagdating ko ng bahay, naabutan ko na naman si Papang lasing. Ano? Dahil umuwi ka, tingin ko hindi ka na naman nakahanap ng trabaho, no? Hindi ko na lang sana siya papansinin at didiretso na lang ako sa kwarto. Pero bigla siyang humarang sa daraanan ko. Amoy na amoy ko ang pangangalingaso ng alak sa buo niyang katawan. Abat, napakahayop mo talaga no? Nakita mo nang kinakausap pa kita Tsaka, wala ka man lang ba ibibigay na pera para sa pagkain natin? Pagkain o pang-alak niyo? Mabilis ako nakatanggap ng sampal mula sa kanya. Malakas yun na halos maramdaman ko na parang tumugo ang gilid ng labi ko. Huwag mo ko sinasagot-sagot ng ganyan, Alex! Akin na! Akin ang pera! Hindi ba sa inyo na rin ang galing na wala akong nahanap na trabaho? Ano naman ibibigay kong pera sa inyo? Wala akong pakialam! Gumawa ka ng paraan! Dumilihensya ka! Alak ang pagkain ko kaya kailangan ko ng alak! Wala nga ho akong pera! Sira ang ulo ka! Sinisigawan mo na talaga ako ngayon! Etong sa'yo! Ka! Hindi nabasag ang bote pero naramdaman ko ang mainit na likid ng tumulo sa gilid ng ulo ko dahil sa pagpalo niya ng bote sa akin. Umalis ka na sa harapan ko kung ayaw mong basagin ko pa tong bote sa'yo! Alis na! At tinulak niya pa ako na halos ikasubsob ko sa sahig. Hawak-hawak ko ang dugang kong ulo. Agad kong tinungo ang banyo. Kitang-kita ko sa salamin na nasa harapan ko na halos duguan na ang kalahati ng mukha ko pati na rin ang mga kamay ko na pinanghawak ko ron. Nalanghap ko ang sarili kong dugo. Napapikit ako. Hindi ko akalain na ganito ang amoy nito. Nakaamoy na ako ng dugo pero iba pala ang amoy kapag maramihan. Parang may kung anong tumataloy sa buong sistema ko. Hindi ko maipaliwanag. Sa aking pagmulat ng mata, agad na bumungad sa akin ang kisame ng aking kwarto. Maliwanag na pala. Umaga na naman, teka. Anong oras ako nakatulog? Paano ako nakapasok dito sa kwarto? Paano ako napunta dito sa kama? Ang tandang-tanda ko lang nasa loob pa ako ng banyo tapos bakit hindi ko na maramdaman ang sakit ng ulo ko? Iangat ko sana ang aking kamay upang hawakan ang ulo ko. Ngunit otomatiko akong natigilan nang makita ko na duguan pa rin ang mga kamay ko. Bakas hanggang sa mga braso ko ang mga natuyo ko ng dugo. Bigla akong napaisip.
Hindi ko ba ito nahugasan kagabi? Bakit parang mas lalo yatang madami to kaysa sa huli kong naaalala? At bakit parang wala akong matandaan sa nangyari? Dahil ba sa lakas ng pagkakabalo ng bote ni Papa sa ulo ko, kaya wala akong maalala? Ano bang nangyayari sa akin? Wala na akong oras para isipin pa at alalahanin pa ang mga nangyari. Marami pa akong gagawin. Maghahanda pa ako ng almusal bago umalis at maghanap ulit ng trabaho. Bumangon na rin ako mula sa pagkakahiga. Naisipan ko na sa labas na lang maghugas ng kamay dahil tsak namang natutulog na si Papa dahil sa sobra niyang kalasingan. Paglabas ko ng aking pinto, ay natigilan ako. May natapakan akong parang malapot na likido sa aking paanan. Yumuko ako upang silipin yon at doon nga halos tumigil ang ikot ng mundo ko na makita ko ang pulang-pulang mga dugo. Dugo? Bakit may dugo rito? Papa? Papa? Hinanap ko kagad si Papa dahil hindi ko siya nakita sa may sofa kung saan siya pinag-abutan ng tulog tuwing nalalasing. Sa mga oras na to, biglang bumilis ang kabog ng dibdib ko. Napalunok din ako ng paulit-ulit dahil sa sobrang kaba. Sinimulan kong ihakbang ang mga nanginginig kong binti at paa. Tinungo ko ang silid ni Papa. Magbabakasakali ako na nandun siya. Pa? Dahan-dahan kong inabot ang pihitan ng pintuan niya at saka ko yun binuksan. Sa pagbukas ko ng pinto, nakakapangilabot ang tumambad sa akin. Pa? Pa? Papa! Sa pagkakatayo ko ron, naramdaman kong binabalot na ng panginginig ang buo kong katawan. Hindi ko na rin maihakbang ang aking mga paa. Gusto kong ipikit ang mga mata ko dahil parang babaliktad ang aking sikmura sa aking mga nakikita. Lalo pang bumigat ang aking paghinga. Kitang-kita ko ngayon ang walang buhay na katawan ni Papa. Bukas ang kanyang tiyan at nakalabas ang ilang parte ng kanyang laman loob. Puno ng kanyang sariling dugo ang kama at meron ding umaagos sa sahig. Mula sa pinagkakatayuan ko ay amoy ko na naman ang kakaibang dugo roon. Hindi ko siya magawang lapitan. Nasusuka ako. Kailangan ko tumawag ng polis. Kailangan ko may report itong nangyari na to. Sandali. Nasaan na ba yung cellphone ko? Kailangan ko humingi ng tulong. Mabilis akong bumalik sa aking kwarto upang kunin ang cellphone ko. Nararamdaman ko pa rin ang paginginig ng aking katawan, ng aking mga kamay. Nagkakamali-mali na ako sa pagdadial ng number kung ano-ano nang napipindot ko. Hanggang sa tatawag na sana ako ngunit natigilan ako. Alex. Paglingon ko ay may isang matandang lalaking nasa edad 60 na. Nakita ko siya nakatayo sa may harap ng pintuan ng aking kwarto. Nakatingin siya sa akin ng diretso. Gulat na gulat ako dahil hindi ko siya kilala. Bigla akong binalot ng kaba. Ano to? Isa ba siyang pulis? Pero bakit nandito na siya? Na hindi pa ako nakakatawag. Huhulihin ba niya ako? Mabilis kong inangat ang dalawang kamay ko na tila ba susuko. Wala akong kasalanan. Hindi ako may gawa nung nangyari kay Papa. Nakita ko na lang siya pagbukas ko ng pinto. Ganun na ho ang kalagayan niya. Hindi ho ako! Hindi ho ako! Alex, huminahon ka. Kilala niyo ako? Sino ho ba kayo? Bakit alam niyo ang pangalan ko? Pulis ba kayo? Maniwala ho kayo sa akin. Wala ho akong kinalaman sa nangyari kay Papa. Alam ko. Pero kailangan na nating umalis. Sumama ka sa akin. Napaisip ako. Naguguluhan ako ng mga oras na yon. Bakit ho ako sasama sa inyo? Hindi ko nga ho kayo kilala.
Ang pangalan ko ay Lucio. Kapatid ako ng iyong ama. Bagamat nagpakilala siya, pero lalo lang nitong pinagulo ang isip ko. Hindi ko alam na meron palang kapatid si Papa. Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat, Alex. Basta kailangan na nating umalis. Saan naman ho tayo pupunta? Hindi ba dapat tumawag ako ng polis? Tsaka, kailangan ko pa hong asikasuhin si Papa. Hindi! Hindi ka tatawag ng pulis. Kapag ginawa mo yon, sa tingin mo ba maniniwala sila kapag sinabi mo na wala kang kinalaman sa nangyari kay Leo? Tingnan mo ang sarili mo. Punong-puno ka ng dugo. Hindi ka nila paniniwalaan. Makukulong ka. Kaya makinig ka sa akin, Alex. Tulungan mo kung itago ang katawan ng Papa mo. At saka tayo aalis. Kumilos na tayo! Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko sa kanya. Itago? Parang hindi ko yun magagawa kay Papa. Kailangan, Alex. Kung ayaw mo makulong, kailangan. Lalo lang ako naguluhan. Akala ko ba kapatid siya ni Papa? Pero bakit ganun ang gusto niyang gawin? Bakit gusto niyang itago ang bangkay ni Papa? Pero kahit ayoko sumunod sa kanya, ayoko mang tanggapin. Pero oo, may punto rin ang sinabi niya. Baka ako nga sisihin ng mga pulis sa pagkamatay ni Papa. Tsak na iuugnay nila ang nangyari sa pambubugbog ni Papa sa akin. Dahil lagi namang marami nakakarinig na nangyayari sa amin ng ganon na halos araw-araw. At sigurado ako, sa tindi na sagutan namin kagabi, may nakarinig sa amin. Maaaring magamit yon na matibay na rason upang iugnay ako sa nangyari kay Papa. Siguradong wala akong kawala kapag nangyari yon. Alam na alam ko na ang galawan ng mga pulis dito sa amin. Hindi naman kami kilalang pamilya at hindi rin naman kami mayaman, kaya nasisiguro kong hindi na sila mag-aaksaya pa ng oras para mag-imbestiga kung sino ba talaga ang gumawa nito kay Papa at kung ano talaga ang nangyari kay Papa. Kailangan na natin kumilos, Alex. Naging hudyat ang boses ng matandang lalaki para kumilos na nga ako. Kahit nanginginig ang aking mga kamay, nanginginig ang buong katawan. Kahit bumabaliktad na ang aking sikmura, habang pinupulot ko ang mga nagkalat na laman loob ni Papa sa sahig. Hindi ko ininda yon. Iniligay lahat ng mga yon sa itim na plastic bag. Punong-puno ng dugo ang aking mga kamay habang ramdam ko pa rin ang mabilis at lalong bumibilis na pagkabog ng puso ko. Sa mga oras na yon, isa lang ang maliwanag. Patay na si Papa. Kahit pa sa kabila ng mga masasakit na naranasan ko sa mga kamay ni Papa, sa mga oras na yon, hindi ko alam kung magdiriwang o matutulog ang kalooban ko dahil tuluyan na siyang nawala. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maramdaman ko. Bilisan mo na dyan, Alex. Tulungan mo kung buhatin ang katawan ng Papa mo. Dahil sa sinabi niyang nun, bumalik ako sa aking ulirat. Napalingon ako kay Lucio. Nakita ko na hawak niya ang dalawang braso ni Papa. Sinenyasan niya ako upang buhatin ng bandang paanan ni Papa. Doon ako unti-unting napatayo. Saan natin siya dadalhin, Chong? Nanginginig ko pang tanong sa kanya. Ilagay natin ang katawan niya sa kabinet na yon. Ininguso niya ang antigong kabinet sa may likuran ko. Malaki ang aparador na yon dahil minana pa yun ng aking namayapang ina sa aking lolo at lola. Sa laki nun na itiyak na magkakasya ang malaking katawan ni Papa doon. O ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na! May hahabulin pa tayong barko sa pier. Hindi ko na nabigyan pa ng masyadong pansin ang mga tinuran ni Chong Lucio. Dahil naghahanda na akong buhatin si Papa. Napalunok ako ng malalim ng maramdaman ko sa mga palad ko ang malamig na bangkay ng aking ama. Bumigat din ang aking paghinga. Doon ay pinagtulungan na nga naming buhatin ang katawan ni Papa.
Inilagay namin ito. Sa uling pagkakataon ay nilingon ko ang mukha ng aking ama. Nangingitim ang kanyang labi at tila ubos na rin ang kanyang dugo dahil sa putla ng kanyang balat. Sino kaya ang walang pusong gumawa nito kay Papa? Naramdaman kong hinawakan ni Chulusyo ang aking balikat. Sabay sabing, Bakit? Hindi ka ba masaya na wala na siya? ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ba't hindi naman siya naging mabuting ama sa'yo? Binubugbog ka niya. Sinasaktan. Sinisigawan kahit wala ka namang ginagawang kasalanan. Paano po ninyo nalaman yun? Ngayon ko lang siya nakita. Ngayon ko lang siya nakilala. Paano niyo nalaman ang mga bagay na yon? Hindi ko naman kayo nahanap ng basta-basta na lang. Siyempre, marami akong mga nakausap na tao bago ko kayo matunton. At sa mga pagtatanong ko, marami akong nalaman. Kasama na ron ang hindi magandang pagpapalaki sa'yo ni Leo. Lagi kanyang pinagbubuhatan ng kamay. Yun ang madalas sabihin ng mga tao sa akin sa lahat ng mga napagtunangan ko. Napayuko ako. Tama naman siya. Kilala si Papa rito sa lugar namin bilang lasinggero at walang kwentang tao. Hindi na ako magtataka na malaman ni Chulusyo ang lahat ng yon. Kahit na ngayon ko lang siya nakilala at kahit ngayon lang siya nakarating dito sa lugar namin. Maglinis ka na ng katawan mo, Alex. Mag-impake ka na rin ng mga ilang gamit mo. Kailangan nating habulin ang biyahe ng barko sa pier. Pierre? Saan ho tayo pupunta? Katulad ng sinabi ko, aalis ka na sa lugar na ito. Dahil mag-isa ka na. Mas maganda kung sasama ka sa akin at doon na maninirahan sa mga angkan natin sa probinsya. Matagal ka na nilang hinihintay, Alex. Matagal ka na naming hinihintay. Siyak na matutuwa silang lahat kapag nakita ka. Ang ibig niyo sabihin, marami pang kamag-anak si Papa? Oo, Alex. Hindi lang ako. Kaya maglinis ka na ng katawan mo at mag-impake. Ako na ang bahalang tumapos dito. Hindi na lang ako nagsalita pa. Tumalikod na ako at pumunta sa aking kwarto. Sa mga oras na yon, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Una na ay bigla ang pagkamatay ni Papa. Bukod sa tinatanong ko ang sarili ko kung sino ang gumawa nun sa kanya, gumugulo rin sa isip ko kung bakit ganun ang nangyari sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari? Ibang-iba sa mga normal na pagkamatay ang nangyari sa kanya. Hindi siya sinaksak, hindi siya binaril. Wakwak ang tiyan niya at nagkalat ang kanyang mga laman loob. Na tila ba inatake siya ng mabangis na halimaw. Sinong tao ang may kakayanang gumawa ng ganon? Isa pa sa hindi ko mapaniwalaan ay ang biglang pagsulpot ni Chulusyo sa buhay ko. Walang nabanggit si Papa sa akin na may kapatid siya, na may mga kamag-anak pa pala kami. Bakit niya inilihim yun? Bakit niya yun tinago sa akin? Ilan lang yun sa mga katanungan sa isipan ko na mukhang hindi ko na malalaman ang kasagutan. Oh, Alex. Uminom ka muna ng tubig. Napalingon ako kay Chulusyo nang umupo siya sa tabi ko. Nasa barko na kami nun. Papunta sa probinsya nila Papa. Papunta sa mga kamag-anak na naghihintay sa akin. Ang sabi ni Chulusyo ay aabuti ng 10 oras ang paglalakbay namin. Hindi ko inaasahan na ganun pala kalayo ang pupuntahan namin. Tinanggap ko ang bote ng tubig mula sa kanya. Pero hindi ko yun ininom. Hindi ako nakakaramdam ng gutom o uhaw na mga sandaling yon. Medyo pumihit ako ng konti sa inuupan ko upang maayos na makapagtanong kay Chulusyo. May nais kasi akong malaman. Chong, pwede niyo po bang sabihin sa akin na dahilan kung bakit inilihim ni Papa ang tungkol sa inyo? Kasi po sa totoo lang,
Kahit minsan ay walang nabanggit si Papa sa akin tungkol sa mga kamag-anak namin na nasa malayong probinsya. Matagal nang may samaan ng loob ang angkan at si Leo. Galit si Leo sa pamilya at ang pamilya naman ay galit sa kanya. Bakit ho? May nangyari ho ba? May nagawa po bang hindi maganda si Papa? Alam mo, Alex, may tinakbuhan siyang pamana ng angkan. Siya ang dapat na tumanggap noon. Pero tumakas siya. Nagpakalayo-layo. Tinanggihan niya ang pamana. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Pamana? Bakit naman tatakbuhan ni Papa ang isang pamana? Kung tinanggap niya yun, baka mayaman na kami. Hindi sana kami naghihirap. Hindi ko talaga maintindihan. Chong, kung usapang pera to, hindi ko po lubos maisip kung bakit tatanggihan yun ni Papa. Napansin kong biglang nagbago ang reaksyon ni Chulusio. Na para bang gusto niyang matawa sa tanong ko. Nagawa niyang tanggihan ang pamana sa kanya dahil umibig siya sa iyong ina. Nang mabanggit yun ni Chulusio ang tungkol sa aking ina, napansin kong tila nagbago na naman ang kanyang reaksyon. Parang tumalas ang kanyang tingin. Napakunot ang noo ko dahil tila nagbago bigla ang kanyang aura. Parang dumidilim. Tinanggihan niya at tinilukuran ang kanyang obligasyon dahil sa umibig siya. Isang kahinaan, hindi ba? Natakot ako sa pagiging malalim ng boses ni Chulusio. At bigla lumakas ang kanyang boses. Paano niya nagawa yun? Gayong nasa kanya ang aming pag-asa. Biruin mo. Paano niya nagawang talikuran na isang bagay na napakahalaga para sa buong angkan? Tinalikuran niya kami. Chong, Pasensya na kung medyo napagtataasan kita ng boses ngayon. Hindi ko lang talaga mapigilan ang aking emosyon. Lalo na sa tuwing naaalala ko ang pagtalikod ni Leo sa buong pamilya namin. napaisip ako. Ganun ba talaga kahalagang pamana na yon? At bakit kailangan si Papa mismo ang magmana? Hindi ko na tinuloy ang pagtatanong pa dahil naramdaman kong lalong nadadagdagan ang galit niya. Buong akala ko nga hindi na siya magsasalita pa, ngunit muli siyang umimik habang nakatingin sa akin ng diretsyo. At sa pagkakataong ito, nakita kong napangiti pa siya bago magsalita. Pero dahil nandito ka na at makikilala ka na ng buong angkan, ikaw na, Alex, ang siyang magiging tagapagmana. Ano po? Ako? Ibibigay niyo sa akin yung pamana? Oo, ikaw ang nag-iisang anak ni Leo. Sino ba naman ang susunod at karapat-dapat na maging tagapagmana kung hindi ikaw? Pero, hindi ba ho nila ako kikwestiyonin? Dahil hindi naman nila ako kilala eh. Ngayon lang ho kami magkakakita-kita. Bakit na naman nila pagkakatiwala sa akin ang pamana na tinutukoy ninyo? Hindi pa naman namin ibibigay sa iyo ang pamana agad-agad. Kailangan pa nating maghintay hanggang sumapit ang iyong kaarawan. Ang ibig ho ninyo sabihin ibibigay nila ang pamana kapag nasa tamang gulang na ako. Sige, parang naiintindihan ko na po. Kailan nga ulit ang kaarawan mo, Alex? Bale, kulang-kulang 1 linggo na lang, Chulusio. Magbe-21 na ho ako eh. Nahihiyang napakamot ako sa likod ng aking ulo dahil tila ba'y itinadhana ang pagkikita namin. Biriuin mo, may matatanggap akong pamana sa pagsapit ng aking karawan sa mga kamag-anak na
Hindi ko naman kilala. Teka, hindi kaya isipin nila na pupunta lang ako sa probinsya dahil sa pamana na yon? Huwag naman sana na ganun ang isipin nila. Akala ko ay makikita ko sa mukha ni Chulusyo ang pangamba. Pero hindi yon ang aking natanaw. Napansin ko ang ngiti sa kanyang labi. Tila ba nagalak siya sa aking sinabi. Mabuti kung ganon. Hindi na kailangan maghintay ng buong angkan ng matagal. Masyado lang matagal ang hinintay nila upang may tumanggap ng pamana. Sa pagdating mo, tiyak na matutuwa silang lahat. Sana nga po, Chong. Sana matuwa sila sa akin. Hindi ako yung tipo ng tao na matatakotin. Pero iba ang nararamdaman ko ngayon. Habang tinatahak namin ni Chulusyo ang daan patungo raw sa isang maliit na baryo kung saan naghihintay sa amin ang aming mga kaanak. Napapalunok ako kasabay rin ng kabog ng dibdib ko. Madilim ang paligid dahil walang mga poste, walang kuryente, walang liwanag. Madilim ang dinadaanan namin. Mukhang liblib talaga ang lugar na to. Ang gamit lang namin na tanglaw ay ang liwanag mula sa cellphone ko. Hindi ko nga maintindihan kung ano ba ang nakakadagdag sa takot na nararamdaman ko ngayon eh. Dahil ba madilim ang paligid at wala akong makita mga kabayan o ibang mga tao bukod sa amin? O dahil iba ang lamig na simoy ng hangin dito sa probinsya? O baka naman dahil lagpas 12:00 na ng gabi? Chong, bakit hindi na lang tayo maghintay ng daraang tricycle o habal-habal para makapunta tayo na mabilis sa baryo? Ilang segundo munang tumahimik si Chulusyo bago niya ako sagutin. Walang ibang pwede makapasok sa baryo, Ulo Pulo. Mga angkan lang natin ang pwedeng pumasok doon. Bakit naman po ganon? Dahil pribado ang Ulo Pulo. Ito ay para lang sa buong pamilya natin. Si Amang Ulo, ang lolo mo, at ang ama namin ni Leo ang namumuno ng buong baryo. Siya ang may-ari ng Ulo Pulo. Ibig bang sabihin ito ay talagang mayaman ang angkan namin? Wala talaga nabanggit si Papa tungkol dito. Tsaka, ganun ba talaga niya kamahal si Nanay para tanggihan ng pamana at iwan ng magandang buhay dito sa Ulo Pulo? Kulang-kulang kalahating minuto rin ang nilakad namin hanggang sa matanaw ko ang tila nag-aapoy na ilawan sa may hindi kalayuan. May pinasukan kami na maliit na gate na gawa lang sa pinagtagpi-tagping kahoy. Halata ang kalumaan nun. Ang buong lugar ay napapalibutan ng kahoy na bakod na hindi ko matanaw kung nasaan ang hangganan. Marami akong natatanaw ng mga bahay. May mga magkakatikit, may mga magkakalayo. Masasabi ko na isang munting baryo nga ito. Hindi na rin madilim sa parting ito dahil may mga ilaw sa poste. Pero hindi ito mga dikuryenteng ilaw, kundi mga sulo na siya nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Mukhang hindi inabot ng tali ng kuryente ang lugar na to. Masyadong makaluma ang paraan ng pamumuhay rito. Pero ano nga bang aasahan ko sa liblib na lugar ng probinsyang to? Amang! Nandito na si Kapitan! Narinig kong sigaw ng isang batang lalaki na matanaw kami na papalapit na. Mapayat ang bata pero matangkad to. Pagsigaw niya ay pumasok siya sa isang bahay. Halika, Alex. Pumasok tayo sa loob. Ihanda mo ang sarili mong harapin si Amang. Pumasok nga kami sa isang bahay na naiilawan lang ng kasera. Sa pagpasok namin ay agad na bumungad sa mga mata ko ang isang matandang lalaki. Nakahiga siya sa mataas na papag na kawayan, nakabalot ng kumot ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. May itim ding balabal na nakapatong sa mga balikat niya. Puti na ang kanyang buhok at banaag na sa mukha nito ang napakaraming taong lumipas sa kanya.
Sa tabi nito ay may dalawang babaeng may edad na rin. Tila ang dalawang babaeng ito ay nagbabantay sa kanya. Siya na nga siguro si Amang Ulo, ang lolo ko. Amang, dala ko na si Alex, ang nag-iisang anak na lalaki ni Leo. Magandang gabi ho. Tila nagdadalawang isip pa na bati ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa aking mga mata hanggang magsalita ito. Iupo mo muna ako sa bel. Saad ng matanda sa babae. Agad na tumalima naman ang isang babae na nasa tabi niya. Nang tanggalin ng matandang babae ang kumot sa may ibabang bahagi ng katawan ni Amang Ulo, otomatikong naistatwa ako sa akin nakita. Nanlamig ang buo kong katawan. Wala siyang mga binti. Sadya ba yun mula sa kanyang kapanganakan o naputo lang yun? Ano man ang dahilan, hindi ko na nagawang itanong pa yun. Nakakahiya namang itanong lalo na't lolo ko siya. Binatuhan ako ni Amang Ulo ng tingin mula sa aking paa pataas sa aking mukha. Hindi ko mawari kung nagagalak ba siya na makita ako sapagkat diretso lang at walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Nailang ako sa tagal ng pagtitig niya sa akin. Buti na lang at nagsalita na rin ito makalipas ang ilang segundo. Hindi mapagkakailan na anak ka nga ni Leo. Kamukhang kamukha mo siya. Isa siguro yun sa mga komplimento na hindi ko kinagagalak matanggap. Pero dahil wala na si Papa, hindi ko na lang ito kukontrahin bilang respeto sa kanya. May kasalanan din naman ako eh. Pinabayaan ko ang bangkay niya at hindi ko man lang siya nabigyan ng maayos na libing. Alex, ako nga pala ang lolo mo. Alam ko na hindi kami nabanggit sa iyo ng iyong ama. Pero ganun pa man, maaari mo ba akong tawaging Amang? Yun ang tawag ng lahat sa akin dito sa baryo. Sige po. Kinagagalak ko kayo makilala, Amang. Hindi. Sa totoo lang, kami ang nagagalak na makilala ka. Matagal ka na naming hinihintay. Matagal nang naghintay ang buong angkan sa'yo. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko sa mga salitang binitawan ni Amang. Medyo nahihiyang napakamot pa nga ako sa batok ko. Sa tono kasi ng boses niya ay parang mahalaga ako sa kanila, sa buong angkan at sa buong baryo na to. Tila ba sobrang tagal na talaga nila akong hinihintay. Bukas na bukas ay ipakikilala kita sa mga kamag-anak natin dito sa baryo. Pero ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Malalim na ang gabi. Matagal din ang naging biyahe ninyo ni Lucio. Tsak na pagod ka na, iho. Pasasamahan kita rito kay Marina sa iyong tutuluyan. May kailangan lang kaming pag-usapan ng iyong tiyo Lucio kaya mauna ka na. Hinila ni Amang ang isang may katandaan na ring babae. Yung isa sa mga nagbabantay sa kanya kanina. Tumitig sa akin si Aling Marina. At dahan-dahan tong lumapit sa akin. Ibinaling ko na lang muli ang tingin ko kay Amang Ulo. Salamat ho, Amang. Sige po, magpapahinga na rin po ako. Sige, magpahinga kang mabuti, Alex. Nang lumabas si Aling Marina sa bahay ni Amang Ulo, ay agad akong sumunod sa kanya. Malalaki ang kanyang hakbang kaya tila nauuna siya sa akin. Aling Marina, saan ho tayo pupunta? May iba po tayong bahay na pupuntahan? Ang tahimik po pala sa lugar niyo, no? Muntikan ko nang pukpukin ang ulo ko sa sinabi ko. Napakatanga mo naman, Alex. Siyempre tahimik na dahil lagpas na ng madaling araw. Pampihira ka talaga.
Ano bang aasahan ko sa ganitong patay ng oras? Kinakabahan naman kasi ako sa pagiging walang imik nito si Aling Marina eh. Hindi niya sinasagot ang mga tanong ko. Medyo madilim na ang paligid dahil konti na lang ang mga sulo na nakasindi. Kumabog ang puso ko dahil hindi ako sanay na maglakad sa tila kagubatan ng gabi. Buti na lang at maya-maya pa tumigil na kami. Nakatayo kami sa isang maliit na kubo. Huminto kami sa tapat ng isang maliit na kubo. Kinabig niya konti ang kawayan na nakaharang sa harap. Pumasok kami sa loob. Mukhang alam na alam ni Aling Marina ang pasikot-sikot sa bahay. Dahil kahit walang ilaw ay nahanap niya ang gasera. Siya mismo ang nagsindi nun. Nakahinga ako ng maluwag nang magsimula ng lumiwanag ang paligid. Tinuro niya sa akin ang isang papag at sinabi na doon ako magpahinga. Malalim ang kanyang boses kaya nagulat ako. Hindi karaniwan yon lalo na sa katulad niyang maliit lang ang pangangatawan. Kaya siguro hindi ko inaasahan na ganun ang tono ng kanyang pananalita. Wala ho bang nakatira rito? Kanino ho ba tong bahay na to? Wala ho kasi akong nakikita ng mga kagamitan dito sa loob eh. Meron lang, eto, maliit na lamesa at mababang upuan na gawa sa kawayan. Abandonado na ho ba ito? Nagulat ako sa kanya naging tugon. Pinaliwanag niya sa akin na ito ang dapat na tirahan ni Papa noon. At ang lalo kong kinagulat nang sabihin niya sa akin na silang dalawa ni Papa ang dapat na nakatira dito. Siya pala ay dating kasintahan ni Papa. Kinabigla ako ang biglang pagtaas ng kanyang boses. Ramdam na ramdam ko ang galit sa kanyang tinig nang balikan niya ang alaala kung saan umalis si Papa rito sa lugar na to upang sumama kay Mama. Tila sumakit bigla ang ulo ko dahil isa na naman to sa mga bagay na ngayon ko lang nalaman. Bakit napakaraming sikreto ni Papa na hindi ko alam? Bakit napakaraming lihim? Bakit ngayon isa-isa tong naglalabasan? Parang hindi to kakayanin ng utak ko. Bigla akong napansin na nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha. Parang bigla itong napangiti. Lalo na nang banggitin niya sa akin na mawawala na ang galit ng buong angkan sa Papa ko dahil nandito na ako. Matutuwa na sana ako. Pero nang tingnan ko ang kanyang mukha, kakaiba ang kanyang ngiti. Parang nakakapangilabot. Pagkatapos na tumalikod na siya at umalis. Papa? Papa? Papa! Binangungot ako. Nagising ako ng punong-puno ng pawis. Kumakabog ang dibdib ko. Binangungot ako nun. Napanaginipan ko si Papa. Sa aking panaginip ay nakatayo siya sa may paanan ko. Nakatingin siya sa akin ng diretso habang hawak-hawak niya sa kanyang kamay ang kanyang mga laman loob. Bukas ang kanyang tiyan. Nakalaylay sa sahig ang kanyang mismong bituka. Nakakapangilabot na panaginip. Tsak na nagpapakita siya sa akin dahil hindi ko siya nabigyan ng maayos na libing. Naaalala ko pa na parang tinanong ko siya kung sino may gawa nun sa kanya. Pero hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin. Walang imik, walang kibo. Pinanindigan ako ng balahibo ng mga oras na yon. Sana lang hindi ka na ulit siya mapanaginipan. Nang kumalma na ang sistema ko, hindi pa sana ako babangon. Pero narinig ko may kumakatok sa labas ng kubo.
Pagbukas ko ay nakita ko kagad yung batang lalaki kagabi na sumigaw sa aming pagdating. Pinapatawag ka niya, Mang Ulo. Nakahanda na kasi ang almusal. Halika, sumunod ka sa akin. Mabilis na hinawakan ng bata ang kamay ko. Malawak pa ang pagkakangiti niya sa akin. Pero nagpadala na lang ako sa kanya. Nasaan ang ibang tao rito sa baryo? Nandun sa bahay ni Amang. Sabay-sabay kasi kami kumakain dito ng almusal. Hinihintay ka nga nila dahil ipapakilala ka ni Amang eh. Para bigla akong kinabahan. Hindi ko inaasahan na ngayon mismong umagang to mangyayari ang pagpapakilala sa akin. Humugot ako ng malalim na hinga upang lakasan ang loob ko. Kinagagalak kong ipakilala sa inyo si Alex. Napangiti na rin ako ng konti kahit lahat sila'y diretso nakatingin sa akin. Kahit naman papano kasi iilan lang naman pala sila rito. Kahit papano nabawasan ang kaba ko. Napansin kong puro matatandang babae lang sila na nandito ngayon. Sa tingin ko karamihan sa kanila nasa edad 30 pataas, 40 o 50. Kasama sa kanila si Aling Marina at si Aling Sabel na nakilala ko kagabi. 4 lang kaming mga lalaki na nandito ngayon. Si Amang, si Chulusyo, ako, at ang batang lalaki na si Joseph. Nandito siya upang tanggapin ang pamana. Tama ba ako, Alex? Tumango ako nang may pagkakampante. Opo, Amang. Nakwento na sa akin ni Chulusyo ang tungkol doon. Nandito ho ako upang tanggapin ang pamana na tinilukuran ng tatay ko. Pupunan ko ho ang pagkukulang na yon sa pamilyang ito. Mabuti kung ganon. Umaasa ako na may isang salita ka. Sa pagsapit ng kaarawan mo, ibibigay namin sa iyo ang pamana. Ilang araw na lang kaarawan ko na. Ilang araw na lang mapapasa akin na ang pamana. Ito na ba ang magiging simula ng pag-unlad ko? Pagkatapos namin mag-almusal, sinumahan ako ni Joseph sa ilog kung saan daw sila naliligo. Kailangan ko na rin kasing makaligo dahil nanlalagkit na ang katawan ko. Siya nga pala, Joseph. May iba ba kayong pinagkakaabalahan sa baryo na to? Halimbawa, ang pagbubukid o kaya pagsasaka? Tanong ko habang naglalakad kami. Wala, Kuya Alex. Wala naman kasing gagawa nun dito eh. Ano ibig mo sabihin? Hindi ba nasa pagsasaka o pamumukid ang mga kalalakihan dito sa baryo? Puro matatandang babae lang nakikita ko kanina sa almusal. Nasaan yung iba? Si Amang Ulo lang at si Kapitan lang ang matatandang lalaki rito. Wala nang iba. Ano? Nasaan ang tatay mo? Hindi talaga ako taga rito eh. Kinuha lang ako ni Nanay Isabel sa daan nung nakita niya akong palaboy-laboy. Ibig sabihin, walang asawa ang mga kababaihan dito? Si Nanay Isabel lang ang may asawa rito. Si Kapitan ang asawa niya. Kaya lang, hindi sila biniyayaan ng anak eh. Yun din siguro ang dahilan kung bakit kinupkop ako ni Nanay Isabel. Marami nang namamatay rito na matatanda, na pag-aabutan ng kamatayan na hindi nakakapag-asawa at nakakapag-anak. Yun siguro ang dahilan kung bakit kukunti lang sila rito sa baryo. Yun ang naisip ko ng mga sandaling yun. Nagpatuloy na lang din ako sa paliligo matapos ang aming usapan. Mabilis lumipas ang araw sa baryo kahit na pakiramdam ko yung tagal ng takbo ng oras dito. Naghahanda na ako sa pagtulog na may marinig akong boses na nag-uusap sa labas. Dahil kawala sa sawali ang dingding ng kubo at luma na, kaya may mga butas doon na pwede kong silipan.
Nakita ko si Aling Marina at si Lucio sa labas ng bakuran. Rinig na rinig ko ang kanilang bulungan. Siguro dahil tahimik lang ang lugar, kaya malinaw sa aking pandinig ang kanilang usapan. Wala tayong magagawa, kundi umasa na lang na hindi gagaya yan si Alex sa kanyang ama. Na sana itanggapin niya ang pamana at hindi niya ito takbuhan. At hindi rin naman kasi natin pwedeng iasa to kay Joseph. Bata pa si Joseph. Pag nagkataon, mahabang panahon pang hihintayin natin bago siya umabot sa wastong edad. Napapakunot ang noo ko habang naririnig ko ang kanilang pag-uusap. May posibilidad ba na hindi sa akin mapunta ang pamana? Dahil wala silang tiwala sa akin? O baka naman dahil galit pa rin si Aling Marina kay Papa dahil sa pagtalikod nito sa kanilang kasal. Sa akin kaya niya binubunto ng galit niya. Tandaan mo, Marina, kailangan natin si Alex. Kailangan natin siya para tumanggap ng pamana. Hindi nga pwedeng hintayin pa natin ang pag-abot ni Joseph sa tamang edad. Nandiyan na si Alex. Siya na ang magpapatuloy ng naudlot na responsibilidad ni Leo. Tsaka, baka nakakalimutan mo, hindi natin kauri si Joseph. Isang hamak na reserba lang siya kung sakaling magkaaberya. Ang dugo natin ay dumadaloy sa dugo ni Alex. Siya ang karapat-dapat na tumanggap. Kaya maghintay ka na lang. Natitiyak kong magiging matagumpay ang pagsasali ng pamana sa kanya. Hindi ako pinatulog ng mga narinig kong usapan nila. May bumabagabag sa loob ko na hindi ko mawari. Naguguluhan ako. Isang banda ay ang pamana ang pinag-uusapan nila, pero biglang napupunta sa angkan. Hindi ko mapunto ang punot dulo ng kanilang usapan. Muli ako napabalikwas ng bangon nang kakaibang panaginip na naman ang aking naranasan. Nakita ko na naman si Papa. Nakatingin lang siya sa akin. Nangungusap ang kanyang mga mata na tila may nais siyang sabihin. Ngunit hindi nagtagal ay unti-unting naglaho ang kanyang imahe at napalitan yun ng aking imahe na naliligo sa dugo. Nakakakilabot. Sa sobrang nakakatakot ay parang totoo at hindi na lang isang panaginip yon. Katulad kahapon, sinundo lang ako ulit ni Joseph upang tumungo sa bahay ni Amang Ulo para sa salo-salong agahan. Nang makita ko ang bata, ay hindi ko na naman maiwasan na maalala ang narinig kong usapan ni Lucio at ni Aling Marina kagabi. Joseph, may alam ka ba tungkol doon sa pamana? Tumingala siya sa akin at saka sunod-sunod na umiling. Wala ho, Kuya Alex. Pero naririnig ko na ang tungkol doon dahil madalas yung bukang bibig ni Nanay Isabel at Kapitan. Oo nga naman. Bata ka pa. Kaya siguro wala ka pang alam tungkol doon. Ito na lang itatanong ko. Mayaman ba si Amang Ulo? Meron ba siyang pera na pwedeng ipamana? O kaya mga lupain? Kay Amang Ulo ang buong baryo. Pero pera? Hindi ako sigurado. Ang pamumuhay dito sa baryo ay simple lang. Hindi kailangan ng pera dito. Kung ganon, ano kaya ang pamana na tinutukoy nila? Bakit nga ba kasi hindi ko muna nilinaw sa kanila kung ano yon? Malabo naman na ipamana nila sa akin tong baryo. Dahil nandiyan naman si Lucio kung tutuusin. Hindi naman siguro masamang itanong yon mamaya sa pagkainan. 3 araw na lang ay kaarawan mo na. Wika ni Amang Ulo. Bakas ang kagalakan sa mukha niya dahil sa malawak niyang pagkakangiti. Katulad kahapon ay halos matatandang babae na naman ang aming kasabay sa pagkain. Katabi niya si Lucio habang katabi ko naman si Joseph.
Nagagalak ako na sa wakas may tatanggap na ng pamana. Pwede na akong mawala sa mundo kapag nangyari yon. Napalunok ako. Hinanda ko ang aking sarili sa katanungan na nais kong itanong. Amang Ulo, meron ho ko sanang gustong itanong. Sige, ano yon? Hindi ko po kasi alam kung ano yung pamana na tinutukoy ninyo. Pwede ko po bang malaman kung ano yon? Natigilan ang lahat ng marinig nila ang tanong ko. Nawala rin unti-unti ang ngiti ni Amang Ulo. Nakaramdam ako ng kakaiba. Pakiramdam na tila ba ay may nililihim sila sa akin. Umubo muna ng mahina si Amang Ulo bago siya nagsalita. Hindi ka ba makapaghihintay na sumapit ang kaarawan mo bago mo malaman? Total, ilang araw na rin lang naman yon. Makapaghihintay naman ho ako. Gusto ko lang po talaga sana kasing malaman kung ano yon. Tama na! Mabilis ako napalingo kay Chulusyo nang lumakas ang boses niya. Galit ang kanyang tono. Nasa harap tayo ng pagkain. Saka na lang natin pag-usapan ang tungkol sa pamana. Sa ngayon, kumain na lang muna tayo lahat. Tila naramdaman kong bumigat bigla ang paligid dahil sa mga sinabing yun ni Chulusyo. Ngayon pa lang ay nararamdaman ko na parang may nililihim siya sa akin. Kailangan ko siya makausap. Nang lumabas na si Chulusyo matapos kami mag-almusal, ay mabilis ko siyang hinabol. Chong! Sandali! Pwede ko ba kayo makausap? Gusto ko kasing malaman kung ano ang pamana na tinutukoy ninyo. Bakit pakiramdam ko may tinatago kayo sa akin? Pwede ba, Alex? Maghintay ka na lang. Malapit na ang kaarawan mo. Malalaman mo rin kung ano ang tinutukoy namin. Gusto ko sana malaman ngayon. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at tinarap ako. Hindi ikaw ang masusunod dito, Alex. Ako ang kapitan ng baryo. Ako ang masusunod. Kung hindi ho ninyo sasabihin, mabuti pa siguro umalis na lang ho ako rito. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Alex? Nalaki ang mga mata ko at natigilan ako nang marinig ko ang nakakatakot na pagtawa ni Chulusyo. At tila nagbago ang kanyang itsura. Nakakapangilabot ang mga tingin niya sa akin. Wala akong magawa nung kundi ang tumingin na rin lang sa kanya. Bakit? Sa tingin mo ba may magagawa ka pa? At may mababalikan ka pa ba sa Maynila kung aalis ka, ha? Ano? Ano ang ibig niyo sabihin? Siguradong nangamoy na ang bangkay ng papa mo sa kabinet ng bahay ninyo. Dikit-dikit ang mga bayrong kaya malabong wala makapansin sa naagnas sa bangkay ni Leo. Baka nga ngayon, pinaghahanap ka na ng mga kapulisan dahil bigla ka nawala matapos ang pagkamatay ng iyong ama. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Papa. Malinis ang konsensya ko kaya wala akong dapat na ikatakot. Kaya kong ilahad ang katotohanan sa mga pulis. Muling sumilay ang nakakatakot na pagngisi ni Tiyong Lucio. Wala ka kamong kinalaman? Sigurado ka ba dyan, Alex? Paano kung ikaw pala ang pumatay sa ama mo? Ano ang ibig niyo sabihin? Wala akong kinalaman doon. Sinong maniniwala sa'yo na matapos mong tumakas, mawala at magpakalayo-layo, bigla ka nalang susulpot para linisin ang pangalan mo? Walang maniniwala, Alex. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Hintayin mo ang iyong kaarawan ng mapayapa. Tanggapin ang pamana at manirahan dito. Dahil dito ka nababagay, Alex. Dito lang sa ulo puno. Mabilis akong bumalik sa bahay, Kubo. Hindi ako mapakali. Nagpalakad-lakad lang ako pabalik-balik habang nag-iisip ko ano ba ang dapat kong gawin. May ibang pakiramdam talaga ako na hindi tama. Siguro kailangan ko na umalis sa lugar na to. Kailangan ko nang tumakas.
Hindi ko naihintayin pa ang pagsapit na kaarawan ko. Agad akong pumasok sa aking silid at mabilis na pinatong sa papag na higaan ng aking bag upang ilagay na roon ang mga nailabas kong gamit. Ngayong gabi ako tatakas. Kailangan ko tong gawin sa lalong madaling... Saan ka pupunta, Kuya Alex? Natigilan ako nang marinig ko ang boses si Joseph sa may likuran ko. Kaya agad ko siyang hinarap. Bigla ko siyang naalala. Kung hindi talaga siya taga rito, baka pwede ko siyang isama. Nilapitan ko si Joseph. Lumod ako sa harapan niya upang magbantay kami. Joseph, aalis na ako rito. Pero hindi pwedeng malaman nila Chulusyo ang tungkol dito. Lihim akong aalis ngayon. Bakit ka aalis? Hindi ba ikaw ang tatanggap ng pamana? Ayaw mo na ba rito sa ulo pulo? May ibang kutob ako rito, Joseph, na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko may hindi mangyayaring maganda. Kung gusto mo, isasama kita. Isasama kita sa pag-alis dito. Pero paano na si Nanay Isabel? Hindi mo naman siya tunay na ina, hindi ba? Kapag nakaalis tayo rito, tutulungan kita na mahanap ang tunay mong mga magulang. Ano? Sumama ka na sa akin. Sandali lang, kuya. Pwede ko po bang pag-isipan muna? Tumango ako. Oo naman. Hihintayin kita rito sa bahay sa pagsapit ng 11:00 ng gabi. Sabay tayong aalis, ha? Ipangako mo na walang makakaalam nitong gagawin natin, Joseph. Opo, Kuya Alex. Ayoko sanang pumunta nung pinatawag nila ako para sa hapunan. Pero dahil ayokong makahalata sila, lalo na si Chulusyo, na may balak akong tumakas, kaya wala akong nagawa kundi pumunta. Nakikita ko si Joseph na pasimpleng tumitingin sa akin, kaya nginitian ko na lang siya. Nang matapos akong kumain, bumalik na rin ako sa aking kubo upang hintayin ang takdang oras ng aking pagtakas. Umaasa ako na sana ay sumama sa akin si Joseph. Hindi kasi kaya ng konsensya kung iwan siya. Panay ang tingin ko sa aking relos. Binabantayan ko na sumapit ang 11:00 ng gabi. Tahimik na ang buong paligid. Buong akala ko ay bigo na akong mapilit si Joseph na tumakas. Ngunit, laking pasasalamat ko ng sunod-sunod na pagkatok ang marinig ko sa labas ng pintuan ng kubo. Dahil doon kaya nagmadali akong tumayo. May ngiti sa labi ko nang buksan ko ang pintuan. Pero unting-unting nawala ang ngiti ko at napalitan yun ng kabog ng dibdib na makita ko si Chulusyo at si Aling Marina sa labas. Matalim ang tingin nila sa akin. Chong? Sumilay ang nakakapangilabot ng ngiti sa mga labi ni Chulusyo. Nakakatakot. Namumula rin ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin ng diretso. Sinasabi ko na nga ba, tatakas ka rin gaya ng ginawa ng iyong ama. Akala mo ba ay basta na lang kaming tatalikuran ni Joseph? Kami na ang itinuturing niyang pamilya. Kaya hindi mo malalaso ng utak niya para sumama sa pagtakas mo. Bumagsak ang aking mga balikat sa narinig ko. Ibig sabihin, nilaglag ako ni Joseph sa kanila. Paalisin niyo na lang ho ako. Hindi ko na ho kailangan ng pamana. Kung hindi mo yon kailangan, ikaw, kailangan ka namin. Unti-unti nang humahakbang si Chulusyo papasok ng bahay, kaya wala akong ibang magawa kundi ang humakbang patras. Matindi na ang kabog ng aking dibdib. Parang na akong mahihilo at mawawala ng malay. Ngunit ginawa ko lahat upang hindi ko yun napakita sa kanilang dalawa. Kung pera siguro ang tinutukoy naming pamana, tsak na hindi ganyan ang magiging reaksyon mo, hindi ba? Baka nga lumuhod ka pa sa harapan namin. Kung hindi ka rin naman namin mapapakinabangan ng buong angkan, mas mabuti na sigurong patayin ka na lang namin. Okay. Tila napako ko sa aking kinakatayuan na makita kong parang lalong namula ang kanilang mga mata at ang kanilang mga kuko.
Tila unti-unting humahaba at tumatalas. Nabalot ng takot ang buong sistema ko. Hindi siya tao. Hindi sila tao. Aswang! Aswang kayo! Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib dahil sa bilis ng tibok nito. Bakit parang gulat na gulat ka, Alex? Natatakot ka? Wala kang dapat ikatakot. Dahil kauri ka rin namin. Katulad ka rin namin! Ano ho sinasabi nyo? Anong... Hindi ako aswang! Hindi ako katulad ninyo! Hindi! Yan ang akala mo. Matagal na kitang sinusubaybayan, Alex. Inihintay ko lang na makita mismo ng dalawang mata ko na namana mo na rin ang aming lahi bago ako magpakita sa'yo. Buong akala ko, nakuha mo ang pagiging tao ng iyong ina. Pero kagaya ka rin pala namin. Dahil kitang-kita ko ang ginawa mong pagpatay kay Leo ng gabing yon. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang yon. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi ako pumatay sa papa ko! Huwag ka mag-alala. Dahil wala ka pa sa tamang gulang. Wala ka lang maalala dahil wala ka pa sa tamang gulang. Pero kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano mo winakwak ang tiyan ni Leo ng gabing yon. Inamoy-amoy mo pa ang kanyang tugo na parang isang leon na gutom na gutom. Isang hila mo lang sa kanyang puso ay natanggal mo yon mula sa kanyang dibdib. Pinaglarawan mo pa ang dugo niya na parang isang bata na naglalaro sa tubig. Doon ay muling bumalik sa alaala ko ang nangyari nung gabing yon. Biglang parang nag-blackout ang lahat. Nagising na lang ako na punong-puno ng dugo ang aking mga kamay. Wala akong maalala. Pero kung totoo mang pinatay ko si Papa, wala na akong magagawa pa ron. Nangyari na ang nangyari. Hindi ko na yun mababago pa. Pero ang takbo ng buhay ko at ang bukas, pwede ko pang mabago. Tama na! Tama na! Hindi nyo makukuha ang gusto nyo mula sa akin. Kahit anong pagtanggi mo, Alex, hindi maaalis noon ng katotohanan na kauri ka namin. Hindi ka isang tao, Alex. Kaya manatili ka na lang dito at tanggapin mo ang pamana. Kailangan mo lang naasawahin ang lahat ng mga kababaihan dito sa baryo. Kailangan mo silang buntisin upang sa ganon ay muling dumami ang ating lahi. Huwag mo kaming biguin, Alex. Matagal ka na naming hinihintay. Huwag mo na kaming paghintayin pa. Mula sa liwanag ng buwan na nanggagaling sa may bintana, kitang-kita ko ang matatalim nilang mga ngipin. Hindi ako makapaniwala sa akin nakikita. Akala ko sa mga kwento lang ang mga bagay na to. Lalo naging malalim ang aking paghinga. Huwag kang maging duwag kagaya ng ama mo. Tanggapin mo ang pamana, Alex. Hindi! Patayin nyo na lang ako kaysa maging instrumento ako para dumami pa kayo. Mabilis kong inabot ang gasera na nasa gilid ko at mabilis ko yung binato sa paanan nila. Mabilis na kumalat ang apoy sa harapan nila, kaya nakakuha ko ng pagkakataon para tumakas. Buti na lang at may isa pang pintuan sa may likod ng kubo kaya doon ako dumaan. Mabilis ang aking naging pagkilos. Madilim ang paligid pero hindi ko yun inalintana. Kailangan ko makaalis sa lugar na to. Kailangan ko makalayo kagad. Hindi ako aswang. Hindi. At kung totoo man yun, pipigilan ko ang sarili ko para hindi ako maging katulad nila. Tumata ka si Alex! Magsilabas kayong lahat! Habulin natin siya! Narinig ko ang sigaw ni Chulusio kaya mabilis ako nagtago sa isang malaking puno. Kitang-kita ko ang mabilis at sunod-sunod na pagbukas ng pinto ng mga kabahayan ng buong baryo. Mula sa aking kinaroroonan ay kitang-kita ko kung paano nagbago ang kanilang mga anyo. Katulad ng kay Chong Lucio at kay Aling Marina. Naging kulay dugo ang kanilang mga mata. Ang mga kuko nila mahahaba at matatalim. Ang mga ngipin nila parang naging mga pangil. Alam ko na wala akong laban sa kanila. Isang buong baryo ng mga aswang. Hindi lalaon at mahahanap at mahuhuli rin nila ako.
Kailangan ko umisip ng paraan kung paano ako makakalabas sa impyernong lugar na to. Kuya Alex! Kuya Alex, nasan ka? Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Joseph na tumatawag sa akin. Kuya Alex! Wag mo ko iwan! Sasama ako sa'yo! Ayoko na rito! Dahan-dahan ako sumilip mula sa puno na aking pinagtataguan. Nakita ko si Joseph na nasa gitna ng baryo. Lumilinga-linga sa paligid. Hindi ko na rin nakita ang mga aswang sa paligid niya. Napalunok ako. Tsak na natatakot siya dahil ngayon niya lang nalaman kung anong klaseng mga nilalang itong mga taong nasamahan niya. Kailangan ko siyang iligtas. Alam kong isang paslit lang siya na wala pang nalalaman sa kanyang paligid. Kahit natatakot, unti-unti ako lumabas sa aking pinagtataguan. Naging alerto ako. Kailangan ko makalapit kay Joseph. Kailangan namin makatakas. Palingalinga ako sa aking paligid. Binabantayan ko kung may biglang susugod sa akin. Joseph! May hinatawag ko sa kanya ng ilang metro nang layo ko sa kanya. Lumingon siya sa akin. Joseph! Tara na! Sumama ka na sa akin! Hindi sila mga tao! Mga aswang sila! Kailangan na nating umalis! Mapanganib dahil masyadong maliwanag dito. Dahil sa mga sulo. Tiyak na hindi malabong may makakita sa aming dalawa kapag nagtagal pa kami. Kuya Alex! Huwag ka nang umalis! Kailangan mong paramihin sila. Mauubos sila kapag hindi nagkaanak ang mga kababaihan dito. Ano? Alam mo ang tungkol doon? Alam mo kung anong klaseng nilalang sila? Pero gusto mo silang tulungan? Oo, at hindi ako papayag na hindi mo matanggap ang pamana. Kailangan kanila rito. Kapitan! Kapitan, nandito si Kuya Alex! Andito siya! Sa pangalawang pagkakataon ni muli ako nilaglag at pinahamak ni Joseph. Hindi ako makapaniwala. Tatalikod na sana ako para muling tumakbo. Ngunit bigla sumalpot si Amang Ulo. Nasa tabi siya ni Aling Sabel at ni Aling Marina. Wala ka nang matatakbuhan pa, Alex. Tanggapin mo ang pamana. Dahil kung hindi, ay magsisisi ka. Dahil kahit anong pagtatago o pagtakbo ang gawin mo, mahanap at mahanap ka namin. Napatingin ako sa paligid. Lalo na naglabasan pa ang ibang mga aswang. Hanggang sa maya-maya pa'y sumulpat na si Chong Lucio, kung saan tumabi siya kay Joseph. Tila pinapahiwatig na magkakampi sila. Huwag ka nang tumakbo pa, Alex. Tanggapin mo na lang ang bago mong pamilya ng buong puso. Wika ni Chong Lucio. Kitang-kita ko ang pagtaas at pagbaba ng aking dibdib dahil sa lalim ng aking paghinga. Kauri ka namin, kaya kailangan mo kaming tulungan. Hindi ko ibibigay ang gusto nyo. Nang makita ko na ang pagsugod ni Aling Marina sa akin, mabilis kong hinugot mula sa lupa ang sulo at mabilis na iwinasiwa sa kanya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umatras. Iwinasiwas ko yun ng iwinasiwas upang hindi sila makalapit sa akin. Hindi ako papayag na dumami pa kayo! Muli kong saad. Kinuha ko pang isang sulo sa tabi ko at hinagis ko yun sa bubong ng pinakamalapit na kubo. Bigla itong naglagablab, kumalat ang apoy at nadamay iba pang mga kubo. Pigilan niyo siya! Sigaw ni Amang Ulo. Pero walang nagawa ang lahat dahil mabilis ang pagkalat ng apoy. Mabilis kong tinakbo ang ilang pang mga sulo at hinagis sa mga kabahayan. Nakita kong nagkakagulo sila. Nagtatakbuhan sa kung ano-anong direksyon. Maring upang iligtas ang kanilang tirahan. Yun ang nakita kong pagkakataon para makatakas. Narinig ko ang sigawan nila, ang pagtawag nila sa pangalan ko habang patuloy akong tumatakbo papalayo. Narinig ko pa ang huling pagwika ni Chong Lucio. Hahanapin ka namin, Alex! Wala kang ibang pagtataguan! Mahanap at mahanap ka namin! Pagdating ko sa Maynila, agad ako nagpakita sa mga pulis. Inamin ko ang nangyari kay Papa. Kinulong nila ako. Sa katunayan, habang sinusulat ko ang kwento na ito, ay nandito ako sa City Jail. Sa ngayon,
Kahit na nandito ako sa bilangguan, ay namumuhay ako ng payapa. Malayo sa sumpa ng aming angkan. Ang pinangahawakan ko na lang ngayon, nagawa ni Papa to ng matagal, kaya alam kong magagawa ko rin mamuhay ng tahimik. Kakayanin ko rin ito. Mas mabuti na to kesa ang maparami ko ang angkan ng mga aswang. Maayos na ako rito ngayon sa kulungan. Dahil dito, tsak na hindi na nila ako mahanap o maaabot pa. Kung sakaling hanggang ngayon ay buhay pa sila. Pero sana lang, ay natultukan na ang aming angkan ng gabing yon.